Magandang hapon mga ka-DIY. Tayo naman ay magbabalagbag na naman ng ating isang 12 volts. Paano ba mag-connection ng isang 12 volts, 12 AH capacity ng battery? Ang posisyon ng battery natin ganito mga ka-DIY. Dalawang nakaharap sa negative sa ibabaw at yung katabi niya, positive yung nakaharap at yung sa kabila niya, negative ang nakaharap. At yung sa kabila naman ay positive ang nakaharap. So, ituturo ko sa inyo mga ka-DIY yung ganitong posisyon kung paano ba ito ikakabit. Dahil ang posisyon na to mga ka-DIY ay base dito sa ating posisyon ng battery. Kasi kung mapapansin nyo, yung una kong na-post is magkalayo ang negative positive doon. Dito, kung saan nakatapat yung dulot-dulo ng negative positive, yun din yung gagayain natin. Kaya ganyan yung ating posisyon. Pag natapos yung video na to, makikita nyo kung saan nakatapat yung negative positive ng ating battery. Susundan nyo ito mga ka-DIY. So, kung sila nagbablog para sa for the views, tayo naman ay nagbibigay ng ideas. At kung magustuhan mo yung video na to, pwede mo siyang i-like, pwede mo siyang i-share. Pa-support mga ka-DIY. Unahin na natin yung connection ng ganito. Ayan. So, unang-una, lalagyan ko na siya ng nickel strip. Ang bibili yung nickel strip, kapag kayo man ay bubuo, yung 4 holder. Kasi dalawang klase ang nickel strip. Mayroong without holder at with holder. Ayan. So, ang kukunin nyo yung nickel strip na 4 holder or with holder. Hindi ko siya ganun pahabain para makuha nyo. So, bali, inuna kong ikabit yung sa negative. Nalagyan ko na siya ng connection. Inuna ko yung sa negative. Pangalawa yung sa positive. Ayan. So, sabaybayan nyo lang yung video mga ka-DIY. Pero, hindi tayo mag-i-straight ng video dahil hahaba. Iksian lang natin, ano? Pansinin nyo mga ka-DIY. Ayan yung connection ng unang step natin, no? So, kapag nakaganyan yung posisyon natin, kailangan naman natin ng ganitong topping wire or yung nickel strip. Dapat ganito yung position din na gugupitin nyo. Ngayon, ang gagawin natin, iikutin mo siya. Pag ikot, etong apat na butas na paglalagyan, dito natin ikakabit dyan. Ayan. Pansinin nyo mga ka-DIY, nakakonect na tayo. No? Kung mapapansin nyo, nakakonect na tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, kung saan ang posisyon ng negative positive ng battery, eto na yon. At dahil tapos na tayo dito sa pangalawang step, ang gagawin natin, iikot na naman tayo mga ka-DIY. Ayan. So, madali lang ito mga ka-DIY. Pero, sundan nyo ito dahil may matututunan kayo dito. Hindi tayo magmamadali pero ikaklaro ko ang ating connection ng ating 12 volts, 12 AH. Ulitin ko mga ka-DIY, kung sakasakaling makuha nyo ito at sa tingin nyo may pakinabang ang video para sa inyo, pwede nyo i-like and share. So, ituloy na natin mga ka-DIY. Ipapatong ko na. At syempre, ikakat natin yung video para hindi na natin maipakita yung tornilyo. Syempre, may magic yan. Ayan, di ba? O yan mga ka-DIY, kung mapapansin nyo, ganyan ang koneksyon. Itong video mga ka-DIY ay request ito sa atin ng isang baguhan dahil meron din siyang kagaya ng ipinost ko kanina kung paano papalitan yung lead acid at papalitan ng ating 32700 batteries. Itong idea na to mga ka-DIY, kahit kayo kaya nyo itong gawin kung ganitong posisyon ang gagawin nyo. Pero may step o may part pa tayo para dito dahil itong connection natin is para sa tabbing wire lang. Isusunod nating connection naman para sa part 2 ng ating pagbablog ay yung sa BMS at sa active balancer. Nakaposisyon na tayo mga ka-DIY, no? Ang susunod naman natin ay kailangan natin ng dalawang nickel strip na magkabila ang butas. Tulad ng sinabi ko kanina, iikot natin at kung anong posisyon ng negative positive ng battery, ganun din ang mangyayari sa posisyon nito. Ilalagay natin siya dito at ilalagay natin siya dyan. So, ito na yung negative at yung positive. So, hindi ko na ipapakita kung paano tornilyo, ano? Ayan, so okay na, no? Sa tanong ng ating isang follower, isang ka-DIY, ang tanong ito, Sir, bakit hindi mo tinatap balance ang mga battery? Bakit dinidiretso mo na siyang ibinubuo o binibuild?
Ang sagot ko dyan mga ka-DIY, kasi ganito yan, kapag bago ang batteries, no need ng i-top balance. Dahil millivolt lang ang pagitan. At kung hindi naman yung balance ikinokonek ko na yan diretso sa active balancer kung magwa-wiring ka na kasama ang BMS. Dahil yung active balancer na ang magtatrabaho para sa kanya. Pero take note lang mga ka-DIY, kapag ginawa nyo yun, huwag nyo munang gagamitin yung battery. Pabayaan nyo muna na magtrabaho yung active balancer para i-balance niya yung battery per cell. Ayan ang sagot ko doon sa mga nagtatanong sa akin kung bakit hindi ko daw minamanual o tinatap balance ang battery. At dahil nakaabot ka sa ganito, tapos na tayo mga ka-DIY. Ang ating posisyon ng ating connection ay ganito. Kung kayo man ay makakakuha ng idea, paki-like and share ang aking video mga ka-DIY dahil sa pag-request nyo, possible na mapagbigyan natin yan. Lalo na kung nagtitrending ang mga video natin. Ayan, mga ka-DIY, no? Pasupport naman po ng inyong mga paramdam naman ng support nyo sa akin, mga ka-DIY. Paki-like and share at kung may natutunan po kayo, paki-comment naman para tayo po ay sipagan pa sa pag-upload ng mga ganitong tutorial at hashtag Riven Rivers knows. Ngayon, sukatin natin ang karga ng battery kung ilan ang voltage niya. Negative, positive. Sa ngayon, meron siyang 13.1. Kanina sinabi ko kung ano ang posisyon ng battery, dapat ganun din ang ikakabit natin. Kung anong posisyon ng all stock, dapat ganun din yung posisyon ng negative positive. Kagaya nito mga ka-DIY. Ayan! Kung nasa dulo sila, dapat nasa dulo din ang connection ng battery. Ayan, maraming salamat mga ka-DIY.